Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Jetski V. Ang taas ng energy guys. Tawag dito. Nalalim ko yung boses ko. Good morning sa inyo. Kagagising ko lang. Nandito pa rin ako sa may Bangkok. And then, for this video, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-stay. And then, kung bakit i-recommend ko to sa inyo as one of the best places here in Bangkok to stay. Kasi napaka-accessible and convenient ng place na to, ng lugar to, specifically yung area. And then, itong hostel na to, napakamura and napakaganda rin ng accommodation. Nag-stay pala ako sa Traveler Hostel and itong hostel na to is meron silang yung offer na private room, pwede rin yung dormitory type na 6 beds na tawag nito, mix kayo, meron din for female only, ganyan. Pero dito, nag-stay ako dun sa dormitory. So, may kasama ako sa room na hindi ko kilala. So, ayun. Medyo casual lang naman din pag nandun sa loob ng room. Tahimik lang, ganyan. And then, bawal lang masyadong malakas yung cellphone mo. Hindi naman siguro bawal. Like, common etiquette na lang na syempre, may kasama kang iba, yung iba nagpapahinga paggabi. Diba? So, yun. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung meron sa area na to bago tayo dun sa mismo meron sa hostel. Pero hindi ko kayo maitutur sa mismo room kasi syempre may mga kasama ako doon. For privacy reason, hindi ko naman pwede sa inyo ipakita yan. So, ayan, nandito na ako sa may harap ng hostel na pinag-i-stayan ko. So, ganyan yung view niya. Nasa main highway kami, parang yan, main highway nga, di ba? And actually, napakaganda ng place na to, napakaganda ng area na to kasi napaka-accessible niya when it comes to transportation. Kasi nga, syempre, nasa main highway siya, maraming dumadaan na taxi, and then, may mga tuktok pa minsan-minsan dyan, or may mga tumatambay na tuktok. Actually, dun nga may mga parang habal-habal, kumbaga sa atin sa Pilipinas, dyan sa may gilid. Tapos, ayun no, doon sila nakatambay. Ayan, yung mga motor dyan. Yung mga nakamay orange na na parang vest, sila yung parang habal-habal. Tapos, madali lang din naman mag-book dito ng Grab bike or pwede ka rin mag-book ng Grab or Bolt yung car kung gusto mo. Ang kagandahan lang din sa place na to, malapit siya sa mga transportation area, like yung mga public transportation, like may bus stop dun sa may overpass paglagpas mo. And then dito pag nilakad mo to ng itong area na to, pagdating mo dun sa stoplight, nandun na yung train station na BTS, yung Ratchatewi station. So, 'di ba, ganun siya accessible. Like yung lakad dyan, mga siguro 7 minutes lang or 5 to 7 minutes nandun ka na sa may train station. Depende kung gaano ka kabilis maglakad. And then when it comes naman sa mga food, may convenience store. And pagtawid mo may 7-Eleven, hindi lang siya makita kasi nga madaling araw. Pero may 7-Eleven dyan. Actually, dun din sa may gilid, may 7-Eleven. Itong street na to, pag pinasok mo yan, may 7-Eleven din dyan. And then, marami ditong bilihan ng street food, like dun sa area doon sa kabila meron, and then basta maraming mura, like kung gusto mo yung very local lang na atake, like yung pag magbe-breakfast ka, yung mga lang sa street food lang sa tabi-tabi lang, parang kung sa atin yung mga nagtitinda ng almusal sa umaga, pwedeng ganon, mas makakatipid ka and safe naman siya. I've been doing that since my first trip here in Bangkok, and this is my third trip. Lagi akong dito sa area na to nag-i-stay. And bukod dyan, makikita mo ang dami ditong place na pwede mo pang pag-stayan. Kung kunyari, fully book na dito sa Traveler Hostel na pinag-i-stayan ko. Ayan pala yung Traveler Hostel. Ayan siya. Pwede kang mag-stay sa Kozat Ratchatewi Hostel. Nandun siya sa may overpass. Paglagpas mo lang ng konti, nandun na siya. And then, ayan, may Diamond Hotel, Diamond Bangkok Hotel. Nandito yung Bangkok City Hotel. And then, nandyan din yung Summer Place. So, ayun siya. Actually, sa Bangkok City Hotel, na-try na akong mag-stay dyan. Yun yung first trip ko here in Thailand. And maganda yung accommodation nila. Napakaganda rin ng nila, ng customer service nila. Like, ng service na pinaprovide nila dyan. And mura lang din, lalo na pag binook mo siya ng mga 3 to 5 months ahead.
Ayun. Nga pala, itong hostel na to, nabook ko siya ng 2,700 baht and that would be for 7 night na. So, di ba, hindi ka nalugi. Around 4,500 pesos siya. Or around 4,500 in peso. So, ayun lang. So, ngayon, samahan nyo muna akong bumili ng almusal. Doon tayo, maglalakad tayo dyan sa gilid. Tapos, papasok tayo sa street na yan para bumili ng almusal ko. Let's go. Guys, so ayan. Ang labo ng camera ko. Actually, naglalakad na ako dito sa may street kung saan bibili ako ng almusal. Hindi ko nga alam kung bukas na yung mga bilihan dito ng almusal. Kasi normally mga 7 a.m. ako or ngayon mga 7 a.m. ako bumibili ng almusal. Kaso ngayon 5 a.m. pa lang. Kasi nga nag-vlog ako ng 5 a.m. para wala akong mabulabog, especially dun sa may hostel namin. Di ba? Eh, nagising kasi din ako 3 a.m. Pero parang wala pa masyadong bukas na bilihan. Pag wala pa, may 7-Eleven naman doon. So, bibili na lang ako sa may 7-Eleven. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng street. Guys, so ganyan yung itsura ng street dito. Ayan, di ba parang talagang sa atin lang din. So, ayun, maghahanap ako ng bilihan ng food. Di ba? Naglalakad ako nung parang wala akong nakikita. Pero yun, may mga nagbibenta naman na dito ng maaga. Like yan. Like yung food na yun. So, tignan natin kung makakakita tayo ng mura lang din. Kasi ang budget ko lang is 60 baht. So yun, meron ng barbecue. Ayun, nandun na yung 7-Eleven guys. Kaso wala siyang ilaw. Hahanapin pa natin. Ayan. Feeling ko may nagbibenta naman na dun ng kanin. Kasi kanin yung gusto ko. So, yun kasi banda yung binibina ko sa bandang dulo. Meron doon nagbibenta ng kanin. Like, ano lang siya. 40 baht ba yun? 30 baht. Tapos, may ulam na siya. Gusto ko yung pad krapaw. Ganon. Tingnan natin. Guys, so, pabalik na ako. Kasi, wala pang nagtitinda masyado ng almusal. Like, wala pa masyadong available sa ganitong oras. Wala pa yung mga nakapack na rice, ganon. Meron kasi dun mga nakapack na rice, like yung pad krapaw, ganyan, or di kaya yung with sausage, or di kaya yung with egg. Mga 40 baht lang siya, or 30 baht. Yun yung gusto kong bilhin. Kasi nag-crave ako sa pad krapaw, kaso wala pa. Actually, titry ko dun sa may kabila, tatawid tayo ng overpass. Tingnan natin kung meron rin. Dito na ako sa may overpass. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa ba ako. Wait na, kukunin ko yung mic ko. So, nandito na ako sa may overpass. Ayan, nandito na ako sa may overpass. Mag-ano ako. Tatawid ako sa kabila kasi mag-hanap ako nung nagbebenta ng pad krapaw. Actually, parang meron doon sa baba. Kaso hindi ko alam kung pad krapaw yung binibenta niya. Diba? Wait lang. Para lang akong ewan dito. Kasi naman, ba't ko piniling mag-vlog ng alas 5 ng umaga? Wait lang. Kasi na ba yun? Tingin tayo dun sa baba. Wait lang, guys. Ayan, guys. Nandito na ako. Dito yung street na pwede natin pasukin. Titignan natin kung may mga food din dito. Pero kasi hindi ko alam kung meron din available na mga pad krapaw. Parang wala pa. Ano, di ba parang sarado pa rin yung mga stall. So, ano ba yan? Alam ko na guys. Dito muna tayo. Maghanap tayo dito. Ay, ito meron dito. Mga tinapay. Gusto nyo ba mga tinapay na? Yung kainin natin. Ay, ito guys, meron dito. Ito na lang oh. Masasarap siya guys, look at this. Diba? Masarap siya. Parang ito masarap to pero pork. So ito na lang yung bilihin natin. Ano? Taulay na half.
Yeah. So, sasamahin ko siya ng kanin. Ayan, ganyan siya. Tapos, meron siyang kasamang ulam. Hindi ko lang alam kung magkano siya. Anikap. Ayan guys. Parang against the light pala ako. Ayan. Pero parang pork siya. Pork na parang yung adobong pinatuyo sa atin. Ganyan. Ganyan yung itsura niya. Diba? So like that. Something. 30 baht daw siya, guys. So, ayan, kunin natin sa view natin. Tapon ka. Ayan. So, babalik na tayo doon sa ating area. Maglalakad na tayo ulit. Actually guys, tawag dito. Magugulat kayo paminsan-minsan pag ipa-vlog ako. Makakaroon kayo ng mga tawag dito, bakit ganyan ng ilaw? Tawag dito. Minsan pag nagpa-vlog ako, makakarinig kayo sa akin ng mga Thai words. Hindi naman ako super marunong at magaling mag-Thai. Pero parang kaya ko naman mag-transact. Like mga transactional Thai lang. Ganon. So ayun, naglalakad pa rin ako sa overpass. Parang ang ganda ng lighting dito, no? Parang ang fresh ko. Parang dito na lang tayo mag-vlog. Naririnig niyo pa ba ako? Naririnig niyo pa ba ako? Ayan. Tapos, ayun, bibili lang tayo ng ano doon. Ng drinks, no? Parang sa morning, gusto ko mag-ano, tawag dito, mag-Thai milk tea or Thai tea. Hindi ko alam. Pero parang pwede na rin, no? Tignan natin kung meron silang kape. Actually, may libre namang kape din sa may hostel. Pero, sige, bili muna tayo. Dito. Ayun. So guys, I'm back. Nakabalik na ako. Tawag dito, ito lang yung nabili ko. Hindi ko na na-video yung pagbili ko nung Thai milk tea kasi parang ang daming ginagawa ni Kuya na na order. Pero yung feeling yung iba yata naka-reserve na mamaya pa ko kunin. Ayun, so nandito na ako ulit sa hostel ko. Papasok na ako. Papakita ko sa inyo yung common area kung saan kami kumakain, like yung parang pantry nila kumbaga. Tara, samahan niyo ako. So yan siya guys, pagpasok nyo, dito lang maglalakad lang kayo. And then, nandito na yung reception area. Ayan. Actually, sarado pa yung reception kasi maaga pa, like, di ba nga, 5 a.m. pa lang. Tapos sa second floor lang yung common area nila. Like dito. And then sa third floor ako nag-stay. Ayan. O, di ba? May biglang ibang papasok. Ayan yung common area. So, pasok tayo kung anong meron. Sana wala pa masyadong tao. Wala pa naman siguro. Oh my God, wala pa ba? Ayan. Ito yung common area. Actually, may CR dito. Tapos, meron games. Pwede ka maglaro. Yung ganyan siya. Ayan. Ayan, dito yung view natin. Wait lang guys, isa-set up ko lang yung aking camera. So, ayan guys, ganito yung itsura ng common area. Meron ditong parang, di ko alam. Para dyan, meron ditong libreng kape. Ayan, pwede ka rin manghiram ng, ayan, mga tasa, and then may mga plates din. Pero kailangan hugasan mo pagkatapos mong gamitin. May ref din, then may dispenser din for water. Ayan.
And then, marami naman siyang available seats, ganyan, na pwede mo pagpwestuhan. And then, dito rin malakas yung wifi sa area na to. And then yan, meron ding lounge area dyan. Pwede kang humiga-higa. May mga magazines doon. Pwede mong kunin or libro habang nagbabasa. Ayun, so yun, kakain na muna tayo guys. So ayun, kakain na ako. Like, ang pangit ng ilaw ko dito. Hindi ko alam kung nakikita niyo pa ba ako. Pero, ayan. Feeling ko naman kita niyo pa ako. Pero, against the light. Wait nga, ilipat natin. Ayoko kasi, gusto ko kasi sa pwesto na to. Kasi, may view ako sa labas. Kaya pag kumakain ako, nandito ako. Wait lang. Or iharap ko na lang kaya, guys. Para sa inyo. Diba, hindi tayo mapakali. Ganito na lang. Ayan. Ay, kaso hindi ko na ako makikita lalo. Charan! Ayan. Pero mukhang okay naman. Hindi yung lang ako makikita na mabuti. Pero okay rin, kakain na naman tayo. So, ayun. Kakain na muna ako, guys. And, kailangan kasi mainit pa tong kanin. Kasi nga, ano siya, parang malagkit na kanin. So, pag lumamig na siya, medyo ang hirap niya na kainin. Alam mo yun? Hindi ko alam, mahilig sila sa malagkit na kanin dito. Yun, no, para siyang malagkit. Diba? Malagkit siya. Buli na lang, ako palang tao dito. Ako palang mag-isa nandito na tourist or nag-stay dito. Pero may mga staff na nasa likod ako. Ayun. Masarap siya guys. Ayun. Pork siya, parang adobong pinatuyo. Parang ang pangit ng ano ko, ng itsura ng camera ko. Hindi niya ako makita ng maayos. Balik na lang natin dito guys. Oops. Ayan. Yan na lang guys. Wala naman makaka-capture na ibang tao. Kasi pagpataas yung yung camera. Ayan. Ang bibig ko lang yung nakikita pag kumakain ako. Tapos nga pala guys, ang laki ng binili kong Thai milk tea. $30 lang siya. Yung maliit nito, 25 baht. Pero hindi yung maliit talaga guys. Like, yung kasi na yun, yung size na yun, alam mo yung parang sa parang sa Starbucks na 20. 20 na Hindi. 20 ba or grande? Yung pinakamalaki, ano ba yung pinakamalaki ng Starbucks? Grande, di ba? Ganun yung niya. Gusto ko yung pinakamalaki sa Starbucks. Yun. Ganun yung size niya. Pero maliit lang sa kanila yun. Yun yung 25 baht. Ito, tignan nyo ang taba. Napakalaki. 30 baht. Napakaaga ang iniinom ko. Malamig na Thai tea. Thai milk tea. Diba? Wala man lang kape-kape. Kasi parang parang mas gusto ko mag Thai milk tea. Dati hindi ko siya na-appreciate. Tapos nung kinalaunan, parang lagi ko na lang siyang gustong iniinom. Kahit anong oras. Diba? Anyway, alam mo, kakain na ako. Itigilan natin tong vlog na to. Mahaba na rin naman tong video ko. So yun guys, again, kung kayo ay pupunta dito sa may Bangkok, i-recommend ko sa inyong hostel na to. You can book it on Agoda or Klook. Pero sa Agoda ko sabihin, I booked it for only 2,700 baht. And that would be for 7 nights na. So, try nyo rin. Maganda yung hostel. And then, para sa akin, napakaganda ng hostel. Basta. Basta yun. So, ayun lang yung masasabi ko. Like, transportation-wise, local food, street foods, convenience stores,
accessibility to some places na pinupuntahan talaga dito sa Bangkok ng mga tourist like Pratunam Mall, Platinum Mall, Siam. Napakalapit lang. So, ayun. Kaya dito na lang din kayo magstay or within this area. So, yun lang. Thank you so much guys for watching. See you again in my next video. Bye.